si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inaprubahan ng Department of Health o DOH ang 11 gamot na mapabilang sa listahan ng Philippine National Formulary bilang essential medicines. Kabilang sa listahan ang bakuna laban sa matinding diarrhea o pagtatae sa mga bata, gamot sa HIV/AIDS, sintomas ng Alzheimer's disease, pati na rin ang mga contraceptive. Pinalalahanan naman ng PhilHealth ang mga ospital at ibang pasilidad na pangkalusugan na tiyakin ang supply ay palaging magagamit ng publiko. Mahigit 1 bilyong pisong halaga ng pekeng produkto at hindi rehistradong paninda ang kinumpiska ng Bureau of Customs o BOC sa Malabon. Ang detalye tunghayan sa balitang ito. Sa isang operasyon o ika-11 ng Marso ngayong taon, sinalakay ng Bureau of Customs o BOC ang ilang bodega sa Malabon at nasamsam ang pinagbabawal na produkto na tinatayang nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. Natagpuan sa mga warehouse ang malalaking bulto ng pekeng produkto, disposable vapes na walang tax stamp mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR at import commodity clearance stickers mula sa Department of Trade and Industry o DTI at iba pang hindi rehistradong paninda. Ayon naman kay District Collector Rizalino Torralba, mahalaga ang patuloy na pagbabantay ng BOC upang mapigilan ang pagpasok ng mga ilegal na produkto sa merkado na maaaring makasira sa lehitimong negosyo. Pagbibigay din naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, patuloy nilang ipapatupad ang mahigpit na enforcement measure ng ahensya upang maprotektahan ang mga mamimili, negosyo at kita ng bansa mula sa smuggling at pamemeke. Sa bisa ng Customs Modernization and Tariff Act o CMTA at Intellectual Property Code of the Philippines, maglalabas ang BOC ng warrant of seizure and detention laban sa mga nasamsam na produkto. Bunsod nito, pansamantalang isinara at tinatakan ang mga bodega upang matiyak ang seguridad ng mga nakumpiskang produkto habang isinasagawa ang opisyal na imbentaryo. Samantala, ang operasyong ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa iligal na kalakalan at mapanatili ang patas na kompetisyon sa merkado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Hinuli ng Bureau of Immigration o BI ang Chinese national na si Jiang Shan sa Barangay Palanan, Makati matapos matuklasang hindi na siya nag-renew ng kanyang visa mula pa noong Setyembre taong 2023. Si Jiang na naging viral matapos sadyang sipain hanggang mamatay ang community cat na si Ken sa Ayala Triangle Gardens ay agad dinala sa BI detention facility sa Bikutan, Taguig habang nililitis ang kanyang deportation case. Nagbabala si BI Commissioner Joel Anthony Viado sa mga dayuhan na dapat nilang igalang ang batas ng Pilipinas at idiniin na ang pagiging malupit kay Ken ang nag-udyok sa investigasyon na humantong sa kanyang pagkaaresto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pinoy seafarer nawawala kasunod ng banggaan ng 2 barko sa England. Paggamit ng power bank sa flight, ipinagbabawal na sa Singapore, Thailand at South Korea. Pulis, kakasuhan si Hanelet Avancenia matapos siyang pukpukin ng cellphone sa pag-aresto kay Duterte. Comelec, MMDA at PNP magkatuwang na nagsagawa ng Oplan Baklas sa Metro Manila. Philippine tennis girls aabante na sa final qualifying ng Billie Jean King Cup Juniors. Lights Love Action Concert ni Blackpink Jisoo gaganapin ngayong gabi sa Araneta Coliseum. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita.
Matapos inilunsad ng Department of Health o DOH ang kampanya nitong Alas 4 kontra Mosquito, naniniwala ang kagawaran na epektibo ang naging aksyon sa pagpuksa ng kaso ng dengue sa bansa. Nakita umano ng DOH ang positibong pagbabago sa naging vector control efforts na paglilinis tuwing alas 4 ng hapon. Nahigit na pinagana sa pamamagitan ng mga ordinansa at pamumuno ng lokal na pamahalaan. Panawagan ng DOH na ipagpatuloy ang aksyong ito sa mga komunidad upang lalo pang mabawasan ang dengue sa bansa. Mas pinaigting ng pamahalaan ang paglaban sa agricultural smugglers, hoarders at cartel operators upang maprotektahan ang mga magsasaka at mangingisda. Ang detalye tunghayan sa ulat na ito. Sa unang pagpupulong ng Anti-Agricultural Economic Sabotage o AAES Council noong 5 ng Marso sa Malacanang, inilatag ng Administrasyong Marcos ang mas matinding kampanya laban sa smuggling, hoarding, profiteering at operasyon ng kartel sa sektor ng agrikultura. Ang nasabing konseho ay binubuo bilang tugon sa Republic Act No. 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga lumalabag upang mapanatili ang patas at maayos na supply ng pagkain sa bansa. Pinangunahan ang nasabing pagpupulong ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, kung saan binigyan diin niya na handa na ang gobyerno ng agresibong tugisin ang mga sumasabotahe sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Kasama sa konseho ang mga opisyal mula sa Department of Agriculture o DA, Department of Finance o DOF, Department of Justice o DOJ at Philippine National Police o PNP na bumubuo ng enforcement group upang ipatupad ang batas. Tinalakay rin ang pagtatag ng Daily Price Index o DPI sa pangangasiwa ng DA upang masubaybayan ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura at mapigilan ang manipulasyon sa pamilihan. Isusulong din ng DOF at Department of Trade and Industry o DTI ang National Single Window para sa mas mahigpit na cargo clearance at pagpigil sa iligal na pagpasok ng mga produkto sa bansa. Samantala, magtitipon ang konseho kada 3 buwan na may posibilidad ng special sessions upang matiyak ang patuloy na pagpapatupad ng batas at proteksyon ng food supply chain. Sa pamamagitan ng bagong batas at mas pinaigting na pagpapatupad nito, ipinadala ng Administrasyong Marcos ang malinaw na mensahe na hindi nila palalampasin ang iligal na gawain sa sektor ng agrikultura. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa isang espesyal na programa noong 13 ng Marso sa DSWD Regional Office, 58 batang nasa pangangalaga ng Home for Girls ang nakatanggap ng libreng serbisyo medikal, dental care, legal consultation at hygiene kits mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nagbigay ng hygiene kits at pagkain ang Department of Agrarian Reform at Bureau of Local Government Finance, habang ang Department of Health o DOH at City Health ay nagkaloob ng libreng check-up, dental services at gamot. Binisita rin ng Federation of Women Lawyers ang programa upang bigyan ng legal na konsultasyon ang mga bata at ipaliwanag ang kanilang mga kaso bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na bigyan sila ng proteksyon at katarungan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pinoy seafarer nawawala kasunod ng banggaan ng 2 barko sa England. Paggamit ng power bank sa flight, ipinagbabawal na sa Singapore, Thailand at South Korea. Pulis, kakasuhan si Hanelet Avancenia matapos siyang pukpukin ng cellphone sa pag-aresto kay Duterte. Comelec, MMDA at PNP magkatuwang na nagsagawa ng Oplan Baklas sa Metro Manila. Philippine tennis girls aabante na sa final qualifying ng Billie Jean King Cup Juniors. Lights Love Action Concert ni Blackpink Jisoo gaganapin ngayong gabi sa Araneta Coliseum. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Abante na sa final qualifying round ng Billie Jean King Cup Juniors Asia Oceania ang pambansang koponan ng Under-16 Girls Tennis na gaganapin sa Kazakhstan sa buwan ng Mayo. Ito ay matapos pumangalawa sa podium ng pre-qualifying tournament sa Kuching, Malaysia. Naging easy sweep ang 4 na kampanya ng koponan laban sa Guam, Kuwait, Maldives at Singapore bago mag-settle sa first runner-up matapos ang naging laban nito sa Malaysia sa score na 2-1. Sa nakatakdang initial appearance ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pre-trial ng ICC ngayong araw, kanyang opisyal na itinalaga si dating Executive Secretary Attorney Salvador Medialia bilang kanyang legal counsel. Tungayan ang ulat ni Princess Castro. Formal na ang itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si dating Executive Secretary Salvador Medialdea bilang kaniyang legal counsel sa kanyang unang pagharap sa International Criminal Court o ICC pre-trial chamber ngayong Biyernes. Ito ay batay sa ulat at inilabas ng ICC nitong Huwebes kung saan makikita ang request letter na ipinadala ni Duterte sa ICC nitong Miyerkules na kapwa may lagda ni na Duterte at Medialdea. Samantala, iniulat naman ng Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands na maayos ang naging findings at lagay ng dating Pangulo matapos sumailalim sa isang medical check-up. Ang naturang pag-aresto ay batay sa investigasyon ng Office of the Prosecutor kung saan kanilang napag-alaman na ang dating Pangulo ang tagapagtatag at pinuno ng Davao Death Squad, gayon din ang paglabag sa Article 7, Section 1, Clause A ng Rome Statute, kung saan siya ay naharap sa kasong crime against humanity of murder sa ilalim ng kanyang madugong kampanya kontra droga sa pagitan ng kanyang administrasyon. Ika-12 ng Marso nang mapasakamay sa kustodiya ng ICC si Duterte matapos maaresto ng mga otoridad sa Pilipinas sa alinsunod sa warrant of arrest na ipinadala ng International Justice Body. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magsasampa ng kaso ang isang babaeng miyembro ng Special Action Force o SAF laban sa common law wife o ikalawang asawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelat Avancenia matapos siyang pupukin ito ng cellphone sa kasagsagan ng pag-aresto kay Duterte. Hindi pinangalanan ng pulis na nagtamo ng malaking bukol sa kanyang ulo. Nahuli rin ang nagawang pananakit ni Hanelet sa pulis na pansamantalang inilayo ang mag-ina ni Duterte upang makadaan ang dating Pangulo patungo sa chartered plane na nagdala sa kanya sa The Hague, Netherlands. Wala naman umanong nasaktan sa kampo ni Duterte ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pinoy seafarer nawawala kasunod ng banggaan ng 2 barko sa England. Paggamit ng power bank sa flight, ipinagbabawal na sa Singapore, Thailand at South Korea. Pulis, kakasuhan si Hanelet Avancenia matapos siyang pukpukin ng cellphone sa pag-aresto kay Duterte. Comelec, MMDA at PNP magkatuwang na nagsagawa ng Oplan Baklas sa Metro Manila. Philippine tennis girls aabante na sa final qualifying ng Billie Jean King Cup Juniors. Lights Love Action Concert ni Blackpink Jisoo gaganapin ngayong gabi sa Araneta Coliseum. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.